and covenant. So, ito po yung vision ng second pinaritaw sa sabi kung bakit po gusto niyang ipasal ang basic ecclesial community. So, dito po sa lugar ninyo. So, ito din ang basic ecclesial community kasi dapat hindi lang simbahan nagbabago. Dapat tayo din. Dito. Dapat tayo ay nagbabago. Mapanibago. Ang simbahan pinagpanibago. Pag sinabi ang simbahan pinagpanibago, ito ang direksyon ng simbahan. Dapat tayo mismo sa sarili ay nagbabago. So, pag sinabi ecclesiocentric, ito yung pag sinabi ecclesiocentric is ito yung mission. Ang mission dapat ng simbahan ay always at the service of the church. Always service of the church. So, in other words, ang simbahan is the saving rule. The saving rule. Ang simbahan ang tagapagligtas. The saving rule. Diba? So, pangalawa is yung renew-centric. Pag sinabi renew-centric, ito yung the church is at the service of God's mission. Ito yung pinapalaganan na yung mission. Ano yung talagang mission ng simbahan? So, in other words, ang simbahan ay dapat ang naglilipod, tagapaglipod. Okay po? Ang simbahan ay tagapaglipod. So, ano yung nais mission ng ganitong basic ecclesial community? Ang ecclesiocentric, kung dapat ang simbahan, ay dapat nagliligtas ng kaluluwa. Okay? Nagliligtas ng kaluluwa. Ang renew-centric, ito yung kabuuan ng kaligtasan ng kaluluwa. Hindi lang yung ating sarili, hindi lang yung ating kaluluwa, kundi yung ating katawan. Okay po? Pangalawa, dahil mo ini-address itong missioning nito. Itong mission nito. Sa ecclesiocentric, ito ay na-address sa mga pagan. Sa atin maraming pagan. Pero sa panahon natin ngayon, siguro matutulong na sila yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Or sa other words, yung mga hindi nagsisimba. So, ito ang role ng simbahan to bring them to church, to bring them to Christ. Okay po? And pag-renew-centric, ito yung kabuuan. Hindi lang mga Kristiyano ang maliligtas, bakit Muslim, kahit anong religion. Kasi all religion is leading to God. Magpabilis pa po tayo. So, paano itatanim itong iisip? Paano natin itatanim? By transplanting the church in the world. So, kaya nga dito na sa chapel natin, ini-invite ko kayo na sana mapatatag ang basic ecclesial community dito sa inyo. Hindi dapat tayo nag-away-away. Hindi dapat tayo nag-hiwalayan. Hindi dapat natin pinapalawagan yung division. Dapat itinatanim natin dito, simula pa, yung tinatawag natin kanina yung pamamayani ng kagandahan loob ng Diyos sa atin. Okay po? So,
So, ayan po. So, lastly po, ang religious intake, pag sinabing religious intake, ito po yung interreligious dialogue. Hindi po interreligious dialogue sa iba't ibang grupo ng religion. Pangalawa, sa kultura or culturation. Pangatlo is yung socio-economic situation. So ito po yung paanyaya sa atin na maging mapanuri at para maitatag natin ang basic ecclesial community, lalo na po dito sa ating komunidad. So, naasahan ko po na sa susunod na pagbibigay ng talk ay lalo papalayan natin ang pangunawa ng basic ecclesial community. So, ito lang po yung simula ng ating basic, ng ating series of conference na sana ay mapalalim natin kung ano yung ibig sabihin ng basic ecclesial community. Okay po? Magandang umaga po sa inyo lahat. Isama po natin sa ating mapanalangin ang misa pasasalamat ni Alingod family at ng NCRB of class 93 to 01. At para sa lupa ni Aurelia Hapin, Gonzalo Hapin Jr., Philip Manuel, Yusuf Ben Manuel, Rosie Oyo. Ngayon po ay nasa ika-24 na linggo, ika-3 panahon, magsitayo tayo lahat at mag-isabay. Kumusta po kayo? So, batiin natin ba? So, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na muli tayo ay nagkatipon bilang isang pamayanan, bilang mga anak ng Diyos, at tayo ay makapagdiriwang itong panagabisa bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyaya na nagagap ng Diyos. At patuloy tayong tulog sa Kanya, madalangin para sa ating mga sarili, para sa ating mga pamilya, mga natin sa buhay, na nawa tayo ay bigyan ng gandang kalusugan at patubayan sa ating patuloy na paglalakbay. Mga kapatid, hindi po tayo bilang kaanib ng Diyos, kaya tumuloy tayo sa mawaing Panginoon at papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nagkalugtog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapagpamahala ng tanang umihingan. Tunghayan mo kami upang iyong ama ay aming maranasan, at ipagkaloob ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa unang pagbasa, inilalarawan sa atin yung propeta. Kasi di tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol, nabubugin nila ako. Hindi ako pumigo, nang ako'y kanilang isultuin. Pinabayaan ko silang punutin ang kuko at balbas. Gayon din, nang luha nila ako sa mukha. Ang mga pagbustang ginawa nila ay hindi ko kinakansin. Pagkat ang mga pangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko ay hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga mahasbang pangkabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang lintang. Ang puol mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang magpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tutugunan, kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko, Nang ang langit ito sa bansang kayuhan ay pawang lumipas. Magmula noon, ang lupaing Juday, naging kakaganan.
at yung Israel, ginawa ng Diyos na sariling bayan. Sabihin ko habang buhay, ang Panginoon ay kapal. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Pagkabilang panig ng ilog ng Jordan, noon ay humingkil. Maging mga bundok at ulan ng tupa ay bawang nanginig. Maging mga burol nanginig na parang tupa paligid. Sabihin ko habang buhay, ang Panginoon ay kapal. Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala nang kaluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumalo? Kayo mga bundok, nanginginig, kayo mga tupa, ang kapara. At ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Sabihin ko habang buhay, ang Panginoon ay kapal. Ikaw, o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat ang matakot sapagkat darating ang Diyos ako. Kayang sa daigdig ay nagpapabuka ng saganang tubig. At pagmula roon, ang tubig na ito ay nagiging panis. Sabihin ko habang buhay, ang Panginoon ay kapal. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni Apostol Santiago na laging kakibat ng dalisay na pananampalataya ako sa gawa. Hindi sapat na mangarin lamang ang kabutihan ng kapwa, mas mahalaga ang tugunan ang kakailangan niya. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niya siya ay may pananampalataya? Ngunit hindi na magmaisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, bakit ba yung kanawa ng Diyos? Magbibis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti ba may tutulog sa kanya iyon? Kaya nagsabi, may pananampalataya ka, may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, walang kalakip ng gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking magawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sige, Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila ay nagdarapay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya.
Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sabihin kaninuman kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya ay katakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba, at ipapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Pedro sa isang tabi, at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus kanyang mga alagad, at pinagbikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang bukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahanap na maligtas ng kanyang buhay, ay siyang mawawala ito. Ngunit, ang pag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Muli, magandang pagkakas sa inyo lahat. Napagaganda po ng ating mga pagbasa ngayon. Masasabi natin na ito ay patungkol sa ating disipulo ng Panginoon. Ano ang mga pamantayan, ano ang mga nararapat natin gawin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Sa banal na Ebanghelyo na rinig natin, na tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sila ay nagdalagad sila sa kabayanan ng Cesarea, sakop ng Filipo. At habang nagdalagad, tinanong ni Jesus ang mga alagad, sino ako? Sino ako ayon sa mga tao? No? Parang identity conscious si Jesus, no? Tinanong niya, ano na ba ang pagtingin ng mga tao sa akin? At agad-agad, mabilis lang sumagot. No? Mabilis magsabi kung anong mga sinasabi ng iba. Anong mga sinasabi ng mga Marites. So, ikaw po ay si Elias. Ikaw ay si Juan Bautista. At ikaw ay isa sa mga propeta. Pero hindi na kontento si Jesus sa kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya. Mas interesado si Jesus kung yung mga kasama ng mga disipulo, sino siya para sa kanila? Kaya, ang sabi niya, sino ako? Kayo naman, ano ang sabi ninyo? What do you say that I am? So, God is interested not only on what the theologians, what other people are saying, but kita mismo, bawat isa sa atin, ano ang pagkilala natin kay Jesus? So, ganoon din, kung ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, yun din ang sinasabi niya sa atin. Sino at ano ang pagkilala natin ni Jesus? At sa lahat ng mga alagad, may isa lang na sumagot. Sino siya? Si Peter. Sabi ni Simon Pedro, ikaw ang
Mesiyas. Kayo ang Kristo. Ikaw ang tagapagligtas. Pero sabi ni Jesus, huwag ninyong sabihin sa iba. Ito yung tinatawag na messianic secret. Huwag sabihin, pero alam mo ng mga sinasabi sa iba. Kaya kumalat sa buong lalawigan, sa buong bayan, na si Jesus ang Kristo, siya ang propeta. Siguro may experience tayo na meron magsabi sa atin na ito sasabihin ko sa iyo na pero kung sabihin sa iba, ito lang sinabihan dito. Pero yun pala, ilan na ang sinabihan? Hindi na sinabi na nito sa iba. No? Pero si Jesus, talagang pamigti sinabi niya, huwag niyong sabihin sa iba. Pero gusto mong sabihin ni Jesus na siya bilang Kristo, siya bilang anak ng Diyos, siya ay magkaranas ng paghihirap. Si Jesus ay magkaranas, magka-experience ng maraming siya ay papatay, ngunit sa tatlong araw siya ay muling mabuhay. Kaya nang parinig ni Pedro na sinabi ni Jesus na siya ay ulihin, siya ay paratangan ng mga gawa-gawa mga kaso, at siya ay papatay. O siya, sinabi ni Jesus na ang anak ng tao ay magbata ng maraming hirap at siya ay mamatay. Nung marinig ito ni Jesus, ni Pedro, hindi niya matanggap na itong sinundan nila na Kristo ay magkaranas pala ng kamatayan at paghihirap. Kaya, hindi lang ni Pedro si Jesus sa tabi at sinabihan na Panginoon, hindi pangyayari yan sa iyo. Kaya ano ang sagot ni Jesus kay Pedro? Umalis ka, Satanas. Dahil ang iyong iniisip ay hindi mula sa Diyos. Ang iyong iniisip ay pag-isip ng isang tao. Pag-isip ng isang tao ay hanggang maaari umiwas sa kahirapan, umiwas sa pagdurusa, umiwas sa mga pagsubok. Kaya sinabi ni Jesus, lumayo ka. Ikaw ay handa sa katuparan ng dakilang plano ng Diyos. At sinabi ni Jesus, ang lahat ito ay kailangan upang matupad ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa mundo at sa sandaigdigan. At sinabi ni Jesus, kung sino man gusto sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus. Ang naghahanap na magligtas ng kanyang buhay ay siya kawawalan ito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay ang alam sa akin at ang alam sa mabuting balita ang siya magamit ng buhay na walang hanggan. Kaya ang mga taga-ito ay para sa ating lahat. At kung gusto natin sumunod kay Jesus, the first requirement is humility. The first requirement is to forget about ourselves. Kalimutan ang ating sarili at yakapin lahat ng mga pagsubok, yakapin ang lahat ng mga pag-uusa, ang mga kahirapan upang sundin ang yapak ng Panginoon. Ano ba ang kailangan natin upang tayo ay maging tunay ng mga alagad ng Diyos? Una, i-pray dahil natin ang pananampalataya. Our faith
in Jesus or faith in God. Pero it's not enough to have faith. O kabahagi ng pagkaroon ng pananampalataya ay ang kawang gawa. To put into action our faith. Kaya yun ang sinabi sa atin ni St. James, ni Santiago. Ano ang sinabi ni Santiago? Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Faith without action is dead. Kaya yung magsasabi na ako ay may pananampalataya sa Diyos, may ugnayan sa Diyos, pero kung walang pagtingkol kung sa kapwa, kung may lumalapit sa atin, may kailangan ng tulong, mayroon walang makain, o may hirap siguro ng pera, o bayan sa ospital, o walang damit, kapag sabihin lang natin, God bless you. Pero hindi tayo ilugod sa pusa natin at magbigay. O may nasunugan, may sinalatan ng bagyo. Hindi sapat na sabihin natin, I pray for you. Mas kailangan din yung pagbigay ng ating suporta. Material, financial, siyempre huwag nasunugan. Sabi nga, mabuti bang manakawan kaysa masunugan. Pag nagawa, mayroon pang natitira. Pag nasunog, lahat ng mga mahalagang bagay, mga damit, kaya may nasunugan, magbigay tayo ng mga kumot, tuwalya, damit, pera para magkabalong muli sila sa kanilang buhay. So, ang kailangan bilang mga tagasunod ng Panginoon ay ang pananampalataya na may gawa. Kalimutan ng sarili at magingkol sa kapwa, magingkol sa ating Panginoon. At napunta natin ngayong umaga si Brother Adrian at si Brother Michelle. Sila po ay mga seminarista na Inter-Confessional Theological Center. Nasa 4th year na po kayo, no? Last year ng kanilang mag-aaral sa theology. Ito ay bahagi ng kanilang training. I-assign sa isang lubahan, sa isang chapel, mag-ihalipino sa inyo, magbigay ng mga seminars as part of their training. Nagbigay sila ng talk. Napunta natin yung talk ni Brother Adrian tungkol sa basic Christian community. Layunin ko ng ating simbahan na maging ipatubad ang kapitbayang Kristiyano. Basic, yung mga magiging ng mga communities, ay sama-sama manalangin, sama-sama magpuri, may pagkakaisa, may ugnayan sa bawat isa, may pagtulungan. At alam natin ang ating mga pananampalataya, may mga education, formation program. So nawa, you will have the chance to visit your families, your houses. Hindi naman yan sila panagkasuhan. Kaya tubig, hindi yan sila. Importante yung experience, yung interaction. So, hopefully, you will also learn from them. So, the vision of our church is to establish these basic Christian communities. Lahat ng mga pamilya, lahat ng mga kapilya ay sama-sama kaisa sa isang Diyos, sama-sama sa lahat ng gawain at nagdadabayan na tutulungan. Mga kapatid, tayo kayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pamilihan sa
Tumayawa ng ating katulwa. Sumasampalataya ko kay Kristo, isa na ating Diyos, Panginoon natin lahat, nagtatrabaho sa lahat ng Espiritu Santo, ipinanakit sa Maria Virgen, pinakakasakit ko sa Pilato, pinakasakos sa matay ng Dibig, nanaw sa kinaloonan ng Marima, na may araw ng buhay matuloy, umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos sa mga makapaghinihan sa lahat. Doon ang buwalang parikito at nabubuko sa nabubuhay at namamatay ng tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa kadalang sa panganakulitan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na huli ng namatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama upang tulungan niya tayong tumalipas sa kanilang salita nang sa gayoy lubusan nating makilala at sa loob ang kanyang anak na si Jesus. Taos puso tayong manalangin. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, maubispo, kurihan, mga nagsalay ng ganang buhay para sa Diyos, patuloy na wakilan pakaya si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad na wakilan ang kanilang tungkulin, maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga makikista, patuloy na nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay, kabataan, at pagpapatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga imaho, makarating gawa sila sa langit, kung saan mapatagpuan ang liwanag at kapayapaan walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pasalinig kahilingan, kaili ang mga tao lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy na nawa maghahagin sa aming puso at diwa upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay, madamagan namin sa pamamagitan ng isa't isa, lalong-lalo na ng mga kapatid namin nagdurusa at nangangailangan. Nang sa gayon, makilala lubos ng mundo si Jesucristo, anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen.
poong kabayanan niyang banal. Ama namin lumikha, bawain mong bigyan ang aming mga pinahayag at kaunakan mo, ang pagkain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sa bahin ng banal mong pangalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalagan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin, at sa Diyos ang inyong puso at tiwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magpangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pag-ibig, bunga ng malasakit ng anak mo masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kukubin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang napag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sabayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyaw ng papuri sa iyo na mula mabay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Manangin banalin ka bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, kaya ng banalong kaloob na ito para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinag-ahihati niya yun. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman masapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, bigyan niya ang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, nagkapilin niyang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago at hanggang upang. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipapunin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kaya rin nialay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami ni pagpasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng tungkol ni Kristo at magpuplod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, Ionisto naming Obispo at sa tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin ang tubig namin ng hilay, na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, ngayon hindi ang lahat ng mga pumanaw. Tawahan mo sila kung tumingin sa iyong kaliwanagan. Tawahan mo kung kinapatin kami lahat, kung magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawang hanggan. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang nakasto. Hiniling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pamakan. Samantala namin pinanamkan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami, kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumilipid. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa lipunan. Mapalad ang panghalinyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ko karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban na way pagkain na namin tinatanggap na makikinabang upang walang buwan namin namungin, kundi ang buwan ng pagbibiman, ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsinod po ang lahat para sa panalangin kay Maria mapasangkot sa mga Kristiyano. Ay maging basta-asang unawa, ulitos ng kabutihan, upuspos ng kalwalatian, kumakabagin kong ina at aking pag-asa, magdal mo ako na abang mga kasalanan. Kung hindi mo ako sa katluluhan, ay mapapahamak ako. Sa iyo ako tumutulog, huwag mo akong pabayaan kailanman. Ikaw ang nagligtas sa lahat ng mga mag-aawat sa iyo. Iligtas mo rin ako. Sa ilalim ng iyong awa, ako sumisilong. Ikaw ang takbuhan ng mga makasalanan. O Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ikaw ang aking ina. Sino ang kailanman humingi ng iyong tulong na hindi mo dininig? Ina ng Diyos at aking din ina, gaano pag-asa ang tinatanong ko pagkatapos ko magparating ng ganin sa iyo. Ikaw ang aking lakas, ipagtanggol mo ako at tutupin magdalang kapag ka sa akin at iligtas mo ako. O Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, magsiupo po lahat para sa isang paalaman. Magandang umaga po sa inyo at sa ating pong lahat. Una po, sa next Sunday po, makakasama natin ang bagong pag-rector ng Immaculate Conception, si Father Stephen Sabala. Kasama po rin natin ang mga Brother Carmelites, kapalitan ng Carmelites. At ang lahat po ay inaayahan sa Sunday para po sa unang pagdilisa ng ating pang-rector ng Immaculate Conception, si Father Stephen Sabala. At magkakaroon po kami ng meeting sa Tuesday, 7 p.m. with Father Stephen Sabala. Maraming nagpapasalamat po kami, una po, sa inyo pong lahat, sa inyong walang sawang suporta, pagtulong, o sponsor po dito sa aming chapel. Malawa sa aking buhay, maraming salamat sa aking mentor, commentator, sa aking dalawang Brother Nathan at Brother Michelle, sa lahat-lahat po, sa aking mentor, Sister Gracie, aking maligod, at sa aking fitting altar server, Brother Carmelian po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Asahan po namin sa Sunday, si Father Stephen Sabala po. Sana po, papuno po natin itong ating chapel. Maraming salamat muli. Maraming po, magandang umaga sa inyo lahat. Inaanyayahan ko po kayo ulit next Sunday. Magkakaroon ulit po tayo ng conferences and catechism about our Catholic faith, especially our BEC, yung pag-ibig natin dito. And mamaya po magkakaroon din po tayo ng BEC, sisimula natin yung BEC. Sumainyo ang Panginoon. Magsipag kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama namin mapagpala, ingapin mo ay angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumatangking magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus siya ay mamatay, at ngayon siya ay nabuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, pumayo kayong naglaya ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Napaganatin ang Panginoon at ang bawat